aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga banal na salita ng Diyos. Tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na makikiisa sa kanyang misyon. At nais niya na bilang kanyang mga disipulo, tumugon tayo sa kanyang panawagan ng walang pag-alinlangan, maging ito man ay sa material o pamilya o ano pamang kadahilanan. Ngayon, ating pakinggan ang banal na ebanghelyo para sa 13 linggo sa karaniwang panahon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. Sabi niya, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. at nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus. Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao'y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. ngunit sumagot ang tao. Panginoon, hayaan po muna niyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay nag-aanyaya sa atin na makiisa sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang misyon, walang iba, kundi ang maghatid ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang Ebanghelyo ay nagbanggit po ng ilang mga katangian kung paano tayo magiging mabuting mga disipulo ng Panginoon. Una, ang sinumang maging alagad ni Kristo ay dapat maging handang mamuhay sa kahirapan at karukaan. May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang Anak ng Tao'y wala man lamang matutuluyan o mapagpahingahan. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon sa mama na gustong sumunod sa Kanya. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin nang sinumang sumunod kay Jesus bilang disipulo ay tumanggap ng katotohanang wala tayong ari-arian sa mundong ito, na wala tayong dapat angkinin sa ating sarili. Dahil ang Panginoong Hesukristo na ating tinutularan ay wala man lamang matutuluyan o mapagpahingahan. Hindi po masama ang mamuhay na sagana. Ngunit huwag nating hayaan ang pag-iipon ng mga kayamanan
para sa ating sarili ang magiging sentro ng ating buhay. Dahil sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng paglingkurang sabay ang Diyos at ang kayamanan. Bagkus tanggapin natin ang katotohanang ang mga ari-ariang nasa atin ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos upang ating ipamahagi sa lubos na nangangailangan. Kaya ang sino mang makibahagi sa misyon ng ating Panginoon ay maging handang mamuhay sa karukaan at kahirapan, hindi kung kailan lamang komportable o maginhawa ang sitwasyon. Dahil ang pagiging disipulo ay isang malalim na pagtugon na buo at matatag. Simula't simula pa man hanggang humantong ito sa krus na Jesus na nag-alay ng buhay. Ang pangalawang katangian ng isang nagnanais maging disipulo ni Jesucristo ay ang kanyang mabilis na pagtugon sa tawag ng Panginoon. Ika nga, agad-agad at hindi mamaya-maya na lang. Tinawag tayo ng Panginoon na makibahagi sa gawaing magatid ng kaligtasan sa lahat. At ito'y isang tawag na nangangailangan ng isang madaliang pagtugon. Ang kaligtasan ninuman ay hindi maaring ipagpaliban. Dapat ito'y isasagawa agad-agad. Ang dami ng mga buhay ang tuluyang nasira dahil hindi agad tayo kumilos upang tugunan ang sitwasyon. Nakita na natin ang mga patutunguhan ng isang tao ay ang tiyak na pagkalugmok sa kanyang buhay, ngunit hindi pa rin tayo nakialam upang tulungan siyang magbago at iligtas sa kasamaan. Ang ganitong pagkilos ay hindi gawain ng isang tunay na disipulo ng Panginoon. Dahil ang tunay na kaagapay ng Panginoon sa pagtupad ng kanyang misyon ay tumutugon agad. Kaya nga sa dalawang mama na niyaya niyang sumunod sa kanya at sila'y nag-atubili sa kanilang pagtugon, sinabi ni Jesus sa isa, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." At sa isa pa'y sinabi rin niya, "Ang sinumang nag-aararo at palagi ang lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang pangatlong katangian ng isang disipulo ay isang matibay, matatag at higit sa lahat, mapagpakumbabang kalooban. Batid natin na kahit simula pa noong siya'y isinilang, nakakaranas na si Jesus na siya'y tinanggihan, hindi tinanggap, hanggang sa siya'y nangaral sa mga tao, kahit sa pagtulong niya sa mga may sakit, sinasalungat siya ng marami. Ito ang kanyang naging buhay hanggang sa kamatayan sa krus. Ang mga disipulo rin ng Panginoon ay hindi ligtas sa ganitong mga karanasan sa kanilang pagtupad sa misyon ni Kristo. Marami din ang sasalungat sa kanila, babatikos sa kanila. Kulang na lang na ipako sila sa krus upang mamatay. Ano ba ang nararapat na tugon ng tunay na disipulo ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Ang isang tunay na disipulo ni Jesus ay dapat mananatiling matatag, nananatiling matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Higit sa lahat, dapat paghaharian siya ng tunay na Espiritu ng Panginoon upang mananatili siyang nagpapakumbaba, nagpapatawad, nagmamahal at nagnanais ng kaligtasan para sa lahat, pati sa mga taong umuusig sa Kanya. Sa Ebanghelyo, naikwento sa atin na ayaw papasukin ng mga Samaritano sa kanilang bayan sila Jesus at mga kasamahan. Kaya nga nagalit sila Santiago at Juan sa mga taga-Samaria at sabi nila kay Jesus, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. Sabi niya,
Hindi niyo alam kung ano ang uring espiritu ang sumasa inyo, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpili mo sa amin bilang tagasunod at disipulo ng iyong anak. Patuloy mong gagabayan kami ng iyong espiritu na sa kabila ng aming kahinaan at pag-aalinlangan, ang sigla't lakas ay pagpatuloy namin sa pagpalaganap ng iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga salita ng Diyos. Ako po si Father Andy Litihio, OFM, Parish Priest ng St. Mary Magdalene Parish, Palanan, Isabela, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus isa buhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.